una kong naging reaksyon ng aking malaman ako ay may malalang sakit sa bato ay talagang isang pagkatakot at galit. Ang paggagamot ay napakalinaw at simple at napakaraming tulong mula sa labas. Kaya ito ay isang bagay lamang ng pagtanggap. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili, ikaw ay makakagawa ng malaking kaibahan sa kung ano ang iyong nararamdaman at mas mahusay kang malagaan ng ibang tao. Ang lahat ay tungkol sa iyong pag-uugali sapagkat kailangan mong malaman na kaya mong gawin ito. Alalahanin mo na ito ay makakatulong at humanap ng mga palatandaan na magpapakita na ikaw ay bumubuti. Malalang sakit sa bato o MSB, kilala rin na sakit sa bato ay isang seryoso at lumalaking problemang pangkalusugan sa British Columbia. Kung ikaw ay nasuri na, marami kang maring gawin para pangalagaan ang iyong kondisyon. Mas marami kang nalalaman tungkol sa MSB, mas mabuti kang makikipagtulungan sa iyong pangkat na tagapangalaga ng bato para mapangasiwaan ito. Ang layunin ay mapanatiling mabuti hanggat maaari at maprotektahan ang iyong bato para sa pinakamahabang panahon na maaari. Nang ako ay masuri na may sakit sa bato, wala akong nalalaman tungkol dito. Hindi ko man lang alam kung ano ang ginagawa ng bato sa katawan. Ang iyong mga bato ay matatagpuan sa ilalim ng iyong tadyang o sa magkabilang tabi ng iyong gulugod. Ang mga ito ay kasinlaki ng isang kamao at binubuo ng mahigit 1,000,000 mga pinong-pinong pansala. Ang iyong mga bato ang siyang may pananagutan sa pagsasala ng mga nakalalasong elemento na galing sa iyong katawan. Ang mga nakalalasong elementong ito ay nasasala mula sa iyong dugo sa pamamagitan ng mga bato patungo sa iyong ihi para iyong mailabas. Ang mga bato ay gumagawa ng maraming iba't ibang mga bagay. Sila ay tumutulong na mapanatili ang tamang timbang ng likido, nag-aalis ng mga dumi, binabalanse ang mga mineral, isinasaayos ang tamang presyon ng dugo. Sila ay gumagawa rin ng mga hormon na mahalaga sa paggawa ng kailangang mga selulya ng pulang dugo, nagpapanatiling malusog ng mga buto at iba pang daanan ng dugo. Kung ang mga pinong-pinong pansala sa iyong mga bato ay nasira, sa katagalan ng panahon, ang mga lason ay maiipon sa iyong dugo. Ikaw ay makakaramdam ng hindi mabuti. Iyong mapapansin na may pamamaga sa iyong mga kamay at mga paa dahil sa naipong fluido. Saka maaari kang magkaproblema sa presyon sa dugo, laging pagod at may masakit sa iyong mga laman at buto. Ang ibang tao ay may pamamanhid sa kalamnan at hindi mapakali ang mga binti. Ang iba ay may pagkahilo, ang ibang tao ay walang anumang palatandaan. Nalaman ko na lang na hindi na ako makakilos. Wala akong lakas. Hindi ko na magawa ang mga bagay na kailangan kong gawin kaya kinailangan na mayroon akong gawin tungkol dito. Para sa akin, ang unang palatandaan ay kapaguran. Ngunit bukod sa dito ay aking napansin na ako ay madalas umihi sa gabi mga 4 o 5 ulit sa gabi. Bago ako nasuri, wala talaga akong kahit anong sintomas na aking nalalaman. Napag-alaman ko na lang talaga sa isang pangkalahatang medikal na pagsusuri. Ang aking pangunahing sintomas ay ang pag-ihi ng marami at ang aking ihi ay mabula at sa katunayan hindi ko napansin na ang dalawang palatandaan na ito ay nagpapakita ng malalang sakit sa bato. Mayroong iba't ibang mga antas sa yugto ng malalang sakit sa bato na nagmumula sa bahagya, katamtaman hanggang sa malalang di paggana ng mga bato. Kahit na sino na may mababa sa 60% na paggana ng bato ay kailangan na matingnan ng madalas ng kanilang mga gamot ng pamilya. Ang isang simpleng pagsusuri sa dugo na kung tawagin ay GFR ay madaling makababatid kung ano ang antas sa paggana ng iyong bato. Ang regular na pagsusuri ng dugo at ihi ay magpapakita ng mga antas ng iyong bato. Ang susi sa pangangalaga sa malalang sakit sa bato kapag nagsisimula pa lamang ay ang paggagamot sa mga nagbibigay sanhi tulad ng mataas na presyon ng dugo at diabetes. Ang ibig sabihin, laging subaybayan ang iyong presyon ng dugo at ang asukal sa dugo at inumin ang gamot na ipinag-uutos. Dapat mong sundin ang mga rekomendasyon sa pagkain, mag-ehersisyo at panatiling positibo ang pag-uugali hanggat maaari. Inabot ako ng 3 buwan bago ko naunawaan ang katotohanang nangyari sa akin ito at ang pag-iisip sa kung bakit at kung ano-ano pa nang aking malaman na may mga pagbabago na maaari kong gawin upang mapangasiwaan ko ng mabuti ang aking kalagayan, mas mabuti ang aking pakiramdam tungkol dito. Basta tanggapin ito, huwag mag-alala. Maraming mga tao sa labas na tutulong sa iyo at hindi ito ganoong kasama. Ipasuri ang creatinine at makipag-usap sa iyong manggagamot o espesyalista sa bato. Ang nakita kong pinakamakakatulong na gawin ay yung gumawa ako ng listahan ng mga suliranin ko o mga alalahanin ko para pagpunta ko sa manggagamot ay maitatanong ko ang mga ito at malaman ang kasagutan para sa mga iyon. Kapag ikaw ang nangasiwa sa kalusugan ng iyong bato, ikaw ay nagiging aktibong miyembro ng iyong pangkat na tagapangalaga ng kalusugan. Ang pangkat na ito ay kinabibilangan ng iyong manggagamot, nurse, dietitians, manggagawang sosyal, parmasyotiko, manggagamot sa bato at mga medical na alalay. Maaari kang irekomenda sa isang klinika sa bato
na kung saan bukod sa mga patuloy na paggagamot at tulong ay maaari kang makagamit ng mga programa at serbisyo para matulungan ka na malaman kung paano mapapangalagaan ang sarili mong kondisyon. Marami kang magagawa para mapanatiling maginhawa ang pakiramdam at mapanatili ang paggana ng bato hanggat maaari. Kung alam mo ang mga layunin ng paggagamot, magagawa mong matupad ang mga ito. Malalaman mo kung saan at kailan makakakuha ng mga kasagutan at tulong. Madedevelop mo ang kompetensya upang mapangalagaan ang sarili mong kondisyon at gumawa ng mga desisyon na mabuti sa kalusugan tulad ng paghinto sa paninigarilyo, pag-eehersisyo ng madalas, pagkain ng pagkain pampalusog, pag-inom ng iyong mga gamot at pagtupad sa mga tipanan sa iyong manggagamot. Dapat mong malaman kung ano ang iyong sitwasyon at ang mga numero na sinasabi sa iyo ng iyong manggagamot tungkol sa progreso ng iyong kondisyon at laging isiisip sa lahat ng oras kung ikaw ay kumakain sa labas o anumang tulad nito. O kung hindi maganda ang iyong pakiramdam, alamin kung saan ka nakatayo sa oras na iyon sapagkat ang aking presyon sa dugo ay tumataas at bumababa at kailangan kong malaman iyon sa lahat ng oras at kumilos ng nararapat tungkol sa tamang dieta at kung hanggang saan ko maitutulak ang aking sarili sa pakikipagsosyalan. Ang iyong pangkat na tagapangalaga sa bato ay makakatulong sa iyo na mapangalagaan mo ang iyong sariling kondisyon. Tutulungan kanila sa paggawa mo ng plano ng aksyon na mayroong mga makatotohanang layunin. Napakainam na makipag-usap sa espesyalista sa bato na magpapanatili ng mabuting relasyon sa kanila sapagkat anumang katanungan na mayroon ka ay masasagot nila para sa iyo. At kailangan mong itanong ang mga katanungang iyon. Hindi ka dapat matakot na tumawag sa kanila sapagkat mayroong mga bagay na lalabas, mga bagong bagay na iyong sinusubukan o mga suliranin na mayroon ka. At kailangan mong makipag-usap sa kanila at laging makipag-ugnayan sa kanila ng mabuti. Ang iyong pangkat na tagapangalaga sa bato ay makakapagpakita sa iyo kung paano maghahanda para sa mga tagpuan at kung paano pangasiwaan ang iyong mga gamot. Medyo nakakalula sa una dahil marami ang dapat inumin sa iba't ibang doses at sa iba't ibang oras. Pero aking natuklasan na para sa akin, kung pagsusunod-sunurin ko ang mga ito sa tamang ayos at ang oras na kailangan kong gawin ang mga iyon, ito ay gumana ng mabuti. Kung ako ay nasa bakasyon, nilalagay ko kadalasan ang mga ito para sa isang araw na gamit sa isang supot at pagkatapos ay aking hinihiwalay ang mga iyon upang hindi masyadong magulo. Ngunit alam ko na ilalagay ng mga botika ang mga ito sa mga bulang pakete at maraming paraan na kaya mong gawin ito. Kailangan mo lang alamin kung ano ang pinakamagaling para sa iyo. Ang pambalit na gamot ay maaaring makatulong ng malaki. Sa aking karanasan sa ilang okasyon, ay aking masasabi na kailangan mong kumonsulta sa manggagamot o espesyalista sa bato at parmasyotiko na kung ang mga bagay na ito ay sumasalungat sa kanilang ipinayo. Ang iyong mga espesyalista sa bato ay maaaring magpakita sa iyo kung paano gawin ang pagbabantay sa presyon ng dugo sa iyong bahay, gayon din kung paano maintindihan ang mga resulta sa laboratorio upang mapag-aralan mo ng sarili ang mga ito. Pangunawa sa mga numero sa presyon ng dugo, sa pagsusuri ng dugo, sa mga ipinagbabawal sa dieta, ang presyon ng dugo ay madaling maintindihan at mas naiintindihan mo ang mga bagay na iyong mas lalo mong maalagaan ang iyong sarili. Ganon lang kasimple. Para sa tanghalian, ngayong araw, ano ang iyong iniisip? Yung magaan lang. Oh hey, mukhang nakaka-interes ito. Ang espesyalista sa pangangalaga sa bato ay maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa iyong mga nakagawiang uri o pamumuhay kasama na ang pagpili ng mga pagkaing mabuti sa bato at pagpapanatiling masigla. Aking napag-alaman na ang pagbago ng aking dieta ay ang pinakamalaki sa lahat. Kinailangan kong kumain ng mas kaunting protina at ako ay hindi sanay kumain ng maraming gulay. Inabot ako ng halos 1 taon o 1 taon at kalahati upang masanay, ngunit napag-alaman ko na ito ay napakabuti. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagbabago sa dieta. Ang pag-iwas sa sariling mga pagkain. Kinakailangan kong maging disiplinado at lubos na iwasan ang mga iyon. Ang aking pamilya ay tunay na nakatulong sa ibang mga paggawa ng ilang mga pagbabago. Sinigurado nila na ang ilang mga pagkain ay wala doon sa oras ng kainan at ito ay mainam. Ako ay nasisiyahan pa rin sa pag-aasikaso at paggawa ng mga pagbabago at sa gayong paraan iyon ay mahirap. At saka ang pagkain sa labas ay naging parang isang paghamon dahil kailangan mong mag-ingat ng mabuti sa pagpili ng pagkain sa menu. Karamihan sa mga restaurant ay naghahain ng malaking bahagi na dapat mong kainin kung kaya't natutuhan kong iwanan ang hindi ko dapat kainin at humingi ng mga panimpla at iba pa sa tabi para maaari ko lang isawsaw at malasahan ng bahagya. Sa palagay ko, ang ehersisyo ay talagang pangunahin sa magandang pakiramdam, maging sa isip at sa katawan. Noong una, masyado akong napapagod, hindi ko na kaya. Itinigil ko na ang pagpunta sa gym. Dati, nagpupunta ako at pagkatapos ay itinigil ko na. Pagkatapos, nagpunta akong muli at aking nalaman na ito ay lubos na nakakatulong. Ako ay madalas magpupunta ng 3 beses sa isang linggo o kahit paano ay nilalayon ko ang 3. Kadalasan, nagagawa kong 2 beses at namimili na lang sa halip. Ngunit talagang mabuti sa katawan at sa isip. Ang unti-unting pagkilos ng iyong sarili ang siyang pinakamahalaga. Meron ka ng pinsala, iyon ang sakit mo sa bato. Hindi mo gustong palalain ang sitwasyon.
Kaya ang pag-iingat na huwag ka nang higit pang mapinsala sa sobrang pagod ng katawan o emosyon ang siyang pinakamahalaga. Gusto kong maghalaman at maaari kong gamitin ng 15 minutos sa pagtatanim ng mga ulo ng halaman at pagkatapos ay magpahinga ng 15 minutos. Ang manatiling positibo ay medyo mahirap, lalo na kung ikaw ay may malalang sakit at alam mong ito ay palagi ang nasa iyo at hindi na ito mawawala. Ngunit sa aking palagay, ang pagiging positibo ay lubhang mahalaga sa pangangalaga ng sakit at sa pagharap sa bagay na ito. Sa palagay ko, ang positibong pag-uugali ay lubhang mahalaga para gumanda ang pakiramdam mo sa iyong sarili at ang magandang pakiramdam tungkol sa pagkontrol ng sakit. Napapansin ko na madalas akong nagsasalita sa aking sarili, lalo na kung ako ay nakakaramdam ng pananamlay, kung ang presyon ng aking dugo ay hindi kasing butis sa nais kong mangyari. Nakita ko na ang pagsasalita sa sarili ay nakakatulong na mapalakas muli ang aking kalooban at pagkatapos isipin ang kinabukasan. Kuhanin mo lang ng paisa-isang hakbang tulad ng sanggol at harapin kung ano ang darating sa bawat oras. Gawin mo ang mga ito at di maglalaon, ito ay gagana. Ngunit kailangan mong gawing pagsikapan ng bawat hakbang. Sapagkat hindi ito mangyayari, hindi ito basta tutuloy sa itaas. Ito ay maraming paputol-putol na patak sa gitna. Ngunit basta harapin mo lang ito at saka magpatuloy. Sa palagay ko, talagang mahirap na maunawa ang mabuti ang malalang sakit sa bato ng mag-isa. Sa palagay ko, sa tulong ng iyong mga kaibigan at pamilya, mas lalong madaling gawin ito. Ang isa sa nakabibigong mga bagay para sa akin ay noong si John ay kasalukuyang naghihirap at siya ay nalulungkot sa mga nangyayari. Para makalampas dito ay pinag-usapan namin ito at tinignan namin ang mga sintomas upang sa gayon ay malaman namin kung ano ang mga bagay na dapat gawin at pagkatapos ay umalis na kami kinabukasan. Nakatulong ng malaki na siya ay positibo para sa akin. Nang aking makita na hindi siya natatakot, nagkaroon ako ng suporta na kailangan kong magpatuloy. Ako ay naniniwala na lubhang mahalaga na ang iyong esposo o sino man na talagang malapit sa iyo ay masangkot at malaman ang iyong kalagayan. Talagang nakakatulong kung iyong nadarama na sinusuportahan ka. Mayroong isang taong nasa likuran mo at maaari mong sabihin ang pinakamasasamang sandali at mabuting sandali sa kanya. Talagang mabuti ang nakakapagsabi. Kailangan mo makinig sa mga tagapangalaga ng iyong kalusugan. Sinisikap nila na magbibigay sa iyo ng maraming impormasyon. Kadalasan hindi mo kayang makuha ang lahat ng ito kaagad. Ang pagsasama ng isang tao sa mga pagpupulong ay makatutulong ng malaki. Kung wala naman ito, ang pakikipag-usap sa isang miyembro ng pamilya ay makakatulong sa iyo na maisaayos ang mga bagay sa perspektibo. Ang payo na may bibigay ko sa mga asawa ng mga tao na mayroong MSB ay ang alamin hanggat maaari ang tungkol sa sakit at maging matulungin sa iyong asawa sa bawat paraan na makakaya mo. Ako ay dumadalo sa lahat ng kanyang pagbisita sa manggagamot at binabasa ko ang lahat ng mababasa ko tungkol sa sakit. Sa palagay ko, ang pinakamahalaga ay ang makinig sa lahat ng kanyang mga gusto at kung ano ang kanyang mga kailangan bilang paraan ng pagtulong. Walang sino man na kailangang mamuhay na mag-isang may sakit sa bato. Bukod sa pamilya at mga kaibigan, ang pakikipag-usap sa sino man na namumuhay na may sakit sa bato ay maring makatulong. Ang manggagawang sosyal sa iyong pangkat na tagapangalaga sa bato ay labis na sinanay na makitungo sa mga emosyonal at mga alalahaning pangsosyal na mayroon ka. Kung ang mga serbisyong ito ay wala sa iyong komunidad, tawagan ng iyong manggagamot sa pamilya, ang Kidney Foundation of Canada o ang BC Provincial Renal Agency para sa mas higit na mga impormasyon. Ang payo na maibibigay ko sa mga asawa ng mga tao na mayroong MSB ay ang alaming hanggat maaari ang tungkol sa sakit at maging matulungin sa iyong asawa sa bawat paraan na makakaya mo. Ako ay dumadalo sa lahat ng kanyang pagbisita sa manggagamot at binabasa ko ang lahat ng mababasa tungkol sa sakit. Sa palagay ko, ang pinakamahalaga ay ang makinig sa lahat ng kanyang mga gusto at kung ano ang kanyang mga kailangan bilang paraan ng pagtulong. Ang mabuting pagkukunan ng impormasyon ay ang Living with Kidney Disease na isang manual na makukuha sa Kidney Foundation of Canada. Marami ring impormasyon sa web. Sa iyong search engine, ilagay mo ang Chronic Kidney Disease o pumunta sa BC Provincial Renal Agency website sa www.bcrenalagency.ca. Ang pangangasiwa sa iyong kalusugan o sariling pangangasiwa ay tungkol sa iyong pagkokontrol. Ikaw na mismo ang mangangalaga sa kalusugan ng iyong bato. Sa paggamit ng maraming mga impormasyon at tulong na magagamit, maaari mong mabawasan ang puwersa o epekto ng sakit sa bato sa kalidad ng iyong buhay
at maaari mong pag-ingatan o iwasan ang mga komplikasyon ng sakit sa bato. Sa palagay ko, kapag mas marami kang alam, mas lalo mong madarama na ikaw ay may kontrol. At mas marami akong natututuhan, lalo akong may kontrol. Nalaman ko na ito'y lubhang mahalaga. Sa palagay ko, ang kaunting nalalaman ay mapanganib na bagay. Kung kaya't isang magandang idea na pag-aralan ito't hanggat maaari at pagkatapos ay mapanatag ang iyong kalooban. Lalo mong malalaman kung ano ang mabuting gawin sa iyo at kung ano ang kaya mong magawa para sa iyong sarili at kung ano ang maaaring mangyari o kasalukuyang nangyayari. Ang pagtanggap sa kinalabasan ng pagsusuri ng sakit sa bato ay mahirap. Ito ay isang bagay na nakakatakot tanggapin. Alam ko na naging mahirap para sa akin iyon. Ngunit sa pagdaan ng panahon at sinimulan kong alagaan ang aking sarili sa tulong ng mga mabubuting mga tao, aking natuklasan na ang sakit sa bato ay isang bagay na kaya mong tanggapin ng mabuti. Nagpapatuloy ang buhay at sa oras na malagay ka sa sitwasyon na pangkaraniwan na sa iyong pangasiwaan ng iyong sakit na talagang nangyayari, talagang masasabi ko na pagkatapos ng mga 6 na buwan, makikita mo na nagagawa mo ang lahat ng bagay na gusto mong gawin at ito ay hindi na nakakasagabal. Halimbawa, ako ay nagpipinta at gusto kong umakyat sa aking studio. Ang mga bagay ay katulad din ng dati, kailangan lang ng bahagyang pagsasaayos. Maraming mga sandali kapag ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo at ikaw ay nalulungkot sa pagkakaroon ng malalang sakit, ngunit kailangan mong harapin ito at ituon ang isipin sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Kung aalagaan mo ang iyong sarili, kaya mong mabuhay ng mayroon ito at kaya mong mabuhay ng mabuti. Ang sakit sa bato ay malala. Dala-dala mo ito habang ikaw ay nabubuhay. Ngunit magagawa mong magpatuloy na mabuhay ng aktibo at ganap. Ginagampanan mo ang pinakamahalagang papel sa pangangasiwa ng iyong kalagayan. Ang iyong tungkulin sa tulong ng iyong mga pangkat na tagapangalaga ng kalusugan at ang iyong pamilya at mga kaibigan ay ang manatiling mabuti hanggat maaari at mapangalagaan ang paggana ng iyong bato ng matagal hanggat maaari.